people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre, ko naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, nakakaloka ang beauty ng Mama Sam ninyo. So, yan! So, kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay happy ngayong araw ng Saturday. So, happy Saturday sa atin lahat. Syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. At saka sa mga bago nating subscribers, mabuhay kayong lahat. So, maraming salamat po. At saka shoutout syempre sa mga kaibigan natin katulad ni Ryan Matuga, syempre Christine Ann Perez, John Herbie, si Daniela na talagang laging nakatutok dito araw-araw, lagi-lagi. Shoutout naman sa inyo. At saka syempre sa lahat ng viewers natin na talagang nagmamahal at sumusuporta sa Mama Sam Vlog. So yan, kaya naman marami akong hatid na chika sa inyo ngayong araw na to na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So para sa una natin chika, the grand finale ng Miss Cosmo magaganap na ngayong araw na to. Mama Sam, anong masasabi mo sa hinanda nilang napakalaking entablado? Well, ang masasabi ko, sana wag umulan kasi outdoor to. So, yon. So, nakakaloka. Sobrang laki ng stage nila. Kung noon sa preliminary competition, nagre-reklamo tayo kasi sobrang liit. Pero ito, grabe, ang bongga, ang haba ng kanilang runway. At masasabi ko, sige nga, tingnan nga natin kung ano ang mga eksena at ganap mamaya dyan. Siyempre, malayo kasi yung stage para dun sa audience. Medyo nakakaloka yan, ha? So, tingnan natin mamaya kung kamusta yung kanilang mga camera angle, di ba? Kung kitang-kita nga ba ang mga kandidata. Pero kung ako tatanungin mo doon sa stage na yon, winner kasi sobrang laki talaga. But good luck sa kanila na wag sana silang ulanin kasi pag inulan sila dyan, ay nako, basa silang lahat dyan. At for sure, magtatakbuhan ng mga tao. But wish all the best para sa grand finale ng Miss Cosmo. So, ay nako, sana swertehin sila ng bonggang-bongga. Diba? So, yan. So, maganda-maganda yung stage. Kaya lang outdoor kasi kaya medyo nakakatakot. But, tignan natin. And then, para naman sa sumunod natin, chika, Jasmine Bungay, nagpakita ng talento dito sa The Miss Globe. Mama Sam, nag-single ang pambato natin. Anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, bongga. So, yun. So, syempre, mas maganda talagang ihatid natin dyan yung kultura na meron tayo. Hindi ko lang alam kung ano ang naging, eksena niya dito, kung mataas ba yung score na nakuha niya. Pero, nakaka-proud dahil syempre, pinakita niya talaga ang kultura na meron ang Pilipinas dito sa competition niya. So, ang galing pa ng pagkasayaw niya ng single. Kaya, mabuhay ka, Jasmine Bungay, at talaga namang naniniwala ako sa kakayahan mo. So, yan. So, isa din niya sa mga palaban na binibini natin, no? Na talaga naman, oh my gosh, pwede kang makarating talaga sa dulo ng competition ngayong taon na to dito sa Miss Globe. Iba din kasi talaga yung galing niya pinapakita ni Jasmine Bungay. Talaga nakaka-amaze. Kaya nga si Christine Ann Perez, oh my gosh, talagang tuwan-tuwa sa kanya. Pero eto, pambato natin sa Asia Pacific, Mama Sam, umaarangkada din. Yes, si Blessa Figurao na talaga naman, oh my gosh, dahil hindi rin to nagpapaawat. Kahit tayo ang host country, nakita natin na talagang malakas ang laban ni Philippines dito sa competition ng Miss Asia Pacific. So nakakatuwa kasi syempre may mga kandidata tayo na talaga yung determination nila makuha ang corona ay bongga. So I wish na sana talaga makaarangkada siya. Ang alam ko, sa 7 yung coronation night nila. Kaya abangan natin yan.
good luck. Ay, hindi, bukas yata, di ba? So, yon. So, good luck. Good luck sa ating pambato. And then, of course, Mama Sam, Miss Cosmo, suportado ng honor ng Miss Supranational. Anong masasabi mo dito? Well, ang masasabi ko dyan ang bongga. Saka si Jojo Bragais, di ba? Bongga. Imagine mo, lahat na yata ng pageant, pera na lang sa Miss Grand, ay talagang nakukuha niya na yung market. Nagiging sponsor na siya. So, bongga yan, bongga. So, congratulations din sa may-ari ng Supranational na talaga naman nakakatuwa kasi suportado niya yung Miss Cosmo, in fairness, ha? Di ba? So, dito pinapakita ng Miss Cosmo na ang lahat ng pageant ay welcome sa kanya, di ba? And then, Jojo Bragais, tuloy-tuloy na ang pag-unlad talaga at hindi na maawat. So, sana magtuloy-tuloy pa to ng bonggang-bongga. Siyempre, tatak Pinoy yan. Kaya happy tayo for him, di ba? Diyos ko, nakaka-excite. At etong nakaka-excite, Mama Sam. Tingin mo, pambato ng Ukraine sa Miss Cosmo, makapasok kaya sa semifinals mamaya? After na madulas sa preliminary competition. To be honest, ang ganda-ganda ni Miss Cosmo. Sa totoo lang, Miss Cosmo Ukraine ay talaga namang masasabi ko, ang ganda sana ng eksena niya. Kaya lang yung pag-semplang niya, Diyos ko, naloka ako doon. I wish na sana makapasok siya sa semifinals. Maganda ang performance na ipinakita niya dito sa Miss Cosmo. At sana wag masayang yun ng dahil lang sa pagkakadulas. Diba? So, in fairness sa kanya, maganda ang execution, maganda ang gown, tapos biglang pak, o diba? So, yon. Kaya nakakaloka. But, wish all the best para kay Miss Ukraine at sana makalusot siya sa semifinals mamaya. Abangan natin yan. And then, of course, para naman sa sumunod na chika, Mama Sam, dalawang pambato sa Miss Cosmo na pwede makarating sa last two standing. Ito ay si Miss Peru at si Thailand. Mama Sam, anong masasabi mo? Well, ang masasabi ko, totoo namang malakas si Miss Thailand. Nakita naman natin yung performance niya na talagang nag-excel from the beginning until end. Talagang consistent siya. So, wala akong masabi kay Miss Thailand. Sobrang bongga ang kanyang mga eksena at magaling. Magaling yung laro niya. So, tingin ko kay Thailand, I think top 5 or top 10. Oo, so yon, mga ganon. Pero yung sabihin mo sa top 5, medyo mahihirapan na dito si Thailand kasi marami din naman talagang magaganda at deserve na makarating sa top 5, di ba? So yon. So tingnan natin mamaya kung ano ang magiging eksena ni Thailand, kung siya nga ba ay makakarating sa dulo ng competition. But top 10, yes, malinaw na nandiyan dyan si Thailand. And then si Miss Peru, simple-simplihan lang, pero grabe ha, ang ganda at possible din talaga to na makarating talaga sa last two standing dito sa competition ng Miss Cosmo. Ngayon pa lang, marami na nagsasabi na mukhang si Peru ang makaka-last two standing dito ng isang kandidata. And yes, pwede naman dahil nakita naman natin na talaga yung performance niya rin at yung ganda niya ay simplihan pero kumakabog. Kaya tignan natin mamaya kung ano ang magiging eksena nito. Diyos ko, nakakakaba, di ba, kung iisipin mo. Pero good luck sa kanila, good luck kay Thailand at good luck kay syempre, kay Peru. So, yan. And then, CJ Opiasa, umarangkada ng bonggang-bongga sa Miss Grand pa-dinner ni Mr. Nawat. So, ito nga, Diyos ko, naglalabasa sa social media na talaga naman love na dito sa Miss Grand kasi Mr. Nawat at CJ Opiasa talaga namang gustong-gusto nila ang isa't isa. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, syempre may awkward moment pa yan dahil sa nangyari nung nakaraang taon sa Miss Grand. Pero, magaling si CJ Opiasa dahil she tried her best na talagang, alam mo yon, ma-compromise, maayos yung kanyang laban dito. I think naman si Mr. Nawat naman ibang girls yung nakaraan, iba yung girls ngayon. So, panibagong istorya, panibagong ganap, di ba? So, nakita ko na tinatry talaga nilang mag-connect sa isa't isa. And then, tulad na sinabi ko sa live ko kagabi, si CJ Opiasa, ang trabaho niya bilang kandidata ay ma-impress niya si Mr. Nawat sa lahat ng ipapakita niya dito. And I think si Mr. Nawat ang boss, kaya
Si Mr. Nawat, ang trabaho naman ay tignan kung ka-impress nga ba ang ipinapakita ni Miss Philippines. So, nasa sa kanya yon kung magugustuhan niya o hindi. So, ang sikap dyan ay na kay CJ Opiasa para makarating siya sa dulo ng competition. To be honest, sa dinner ni Mr. Nawat kagabi, isa si CJ Opiasa sa mga stand out ang beauty na talagang masasabi ko naman, wow, ang bongga, ang winner nung ayos, ang simplihan la, lumabas yung ganda niya. Simple pero makikita mo yung elegance, makikita mo yung ganda. So yon, siguro sabi ko nga noon na nagiging problema kay CJ Opiasa kaya hindi na-appreciate yung beauty na meron siya ng iba. Kasi siguro gawa ng makeup, gawa ng lipstick. So, dito, sa ipinakita niya kagabi, ang ganda ng ayos, sobrang panalo. Banat yung buhok, lumabas yung beauty, and then yung makeup, kalma lang, hindi matapang, hindi sobra. As in, talagang makikita mo yung freshness. Di ba? Sa kabila ng pagod na pagod yan at walang pahinga, nakikita mo talaga yung freshness overload niya. At yun yung nakakatuwa kay CJ Opiasa na talaga namang masasabi mo na great. Maganda ang ipinapakita niya dito at mukhang nangangamoy top 5 tayo dito sa Miss Grand. So, maraming salamat sa mga bumoto kasi 'di ba? Dito pinatunayan talaga ni CJ na ibalik natin ang power natin sa Miss Grand. So, kahapon naka top 5 siya sa slot ng pa-dinner ni Mr. Nawat and congratulations, ganun siya katlakas. So, sana i-keep going natin yung suporta natin kay CJ dito sa laban niya sa Miss Grand. 'Di ba? So, are you excited? Guys, kasi ako yes, sobrang excited ako. And then, eto na, syempre, para sa sumunod natin, chika, Atisa Manalo, panalo. So, yon talaga naman. Atisa Manalo sa Miss Cosmo, nag-shine sa Miss Cosmo 2024. So, ano masasabi mo dito, Mama Sam? Siya kaya ang makakasungkit ng corona mamaya sa Miss Cosmo 2024? To be honest, ako tatanungin mo, malaking porsyento na si Atisa Manalo ang makakakuha ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Cosmo. Maganda ang ipinakita ni Atisa Manalo in terms of attitude, performance, talaga namang masasabi ko, winner. So, I love yung laban niya dito sa preliminary competition na sa kabila na masakit yung paa niya, pero itinodo niya talaga, di ba? So, doon sa part na yun, pinakita niya na unstoppable siya, pinakita niya na talagang truly queen talaga si Atisa Manalo and nakaka-proud kasi syempre, iba ang laban na ipinakita niya. And congratulations sa ating mga Pilipino kasi meron tayong kandidata na ganito kadeterminasyon sa ginagawa niya at kung paano niya mahalin ang bansang Pilipinas. So, kaya naman natutuwa ako ng bonggang-bongga. So, ang tabayanan natin sa laban niya mamaya dito sa sa Miss Cosmo. At para sa akin, Atisa Manalo, she will be the Miss Cosmo 2024. So, mabuhay tayo mga Pilipino, mabuhay si Atisa Manalo, manalo tayong lahat. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito syempre sa mga pinag-uusapan natin. So, yun guys, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para sa updated sa mga chika. So yun guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. More update later.